nagpalabas ng executive order ang ating Pangulo for possible martial law kung hindi mapigilan ang kaguluhan o rally. So, yun yung ingatan natin, ano? Yun ang ingatan natin. Baka sila ang gumawa ng gulo para maging basis nila para magkagulo. O what I mean, para mag-declare ng martial law. So, sa atin, we announce to the Filipino people that we, the Filipino guerrilla forces, we are following the law, the 1987 Constitution. We only exercise our individual rights. So, no violation on the law. So, ano ang basis nila? So, gagawa sila ng gulo na kunwari tayo ang nanggulo. Katulad nung November 30, to remind you, Filipino people, to remind you, noong November 30, na nagbanggaan yung pulis at saka mga nagrally, hindi yan connected doon sa nagrally sa ibang lugar. Yung Maisog at saka DDS. Kasi ang FGF, hindi pa nagrally ang FGF, tandaan nyo ha. Hindi pa nagrally ang FGF as announced. Pero sumasali rin sila yung mga ibang available. Pero we did not yet announce or declaring for a rally of FGF. Wala pa. So, yung rally ng November 30, it's the DDS and Maisog. Magkaiba yung DDS at saka Maisog. Yung DDS ay support Duterte yon. Kaya nga Duterte, diehard Duterte supporter. Yung Maisog, kikwa naman yun kay Ibasco o kaya kay Attorney Rodriguez. So magkaiba ang mga objective nila. Pero sinabayan ng Communist Party of the Philippines through Castro. Siya yung mga nag-agitate doon para magalit ang kapulisan para saktan sila. Hindi naman nag-click yung ginawa nila kasi nga ang na-brief lang naman doon base sa karanasan o base sa kaalaman natin bilang isang MUP dati ay ang nakakalam lang doon yung commander. Pero yung commander hindi niya pwedeng sabihin sa tao niya. Because pag lumabas, pumutok yun, mapapaya ang administration. So, ang nakakalam lang doon commander at saka yung assistant niya siguro. Dalawa lang yun, hindi pwedeng malaman ng tao na yun yung pinaka-objective nila. Ang objective nila, magkagulo so that they can declare a martial law. So, sa ngayon, darating na mga rally-rally, we announce, we also monitored all who conducted rally. We are all monitored. They are conducting rally for peaceful rally, not disturbance rally, yung talagang magulong rally. Hindi ganon. We are only showing our dismay to the government. So, ganon tayo. Kaya, hindi mag-i-epic yung kanilang style. Kaya nga tayong Pilipino, mag-ingat tayo. So kung mayroong mga gumagawa doon, pigilan ninyo. And this my blog will be used to the court that we are not conducting rally na magulo. We are conducting rally for peaceful rally to exercise our individual right that we are dismayed with this government, and we declared terminated President Marcos or recall election on 2022 election because we dismay to the government dahil yun yung expected natin na gagawin ng Marcos, kaya nga sinuportahan natin dahil because of para bang nalapastangan ang apelyido nila, sinuportahan natin na para makabawi ang mga Marcos na sirang-sira na tayo mismo, nagagalit tayo na hindi naman talaga actually
pangit yung Alvis Marcos. Pero ngayon, malala. Pero ang tanong ko ngayon, ito yung question take note take note. Noon, ang nagagalit no sa mga Marcos, makakaliwa. Makakaliwa. Pangalawa, mga dilawan. Ulitin natin para very clear tayo sa isip natin at alam natin magpaliwanag. Noon, ang kumukontra hanggang kay Pangulong Duterte, makakaliwa. Ang mga nagrally, ang mga kontra gobyerno, ang mga Agin Marcos, at saka yung Yelo, Agin Marcos, Agin sa lahat. Pero bakit ngayon, ang Marcos ngayon, pro-Yelo, ang Yelo, pro-Marcos na, hindi communist? That is a very, very big question natin. Kaya, this administration were questionable. Questionable ang ating administrasyon ngayon. Bakit? Ang nagpapatakbo sa Congress, very clear, andyan yung tatlo. Halos sila yung mga bida eh. Andyan pa si Paduano. So mga kababayan ko, ready na ba tayo? Ready na ba tayo? So sana ang mabasa ko dito sa mga vlog, sa mga comment ninyo, Sir, we are ready. We are prepared 10,000. We are prepared 1,000 to join the rally. Yun yung kataga na gusto kong mabasa sa inyo. Sir, ready na kami. Sir, ready na kami. Sir, kailan ba? Huwag na tanongin kailan. Sir, we are ready na lang. Prepared kami. And take note, magdala kayo ng initial 3 days, pagkain at tubig. Kailangan natin yon. Kasi baka ma-delay yung mga supply, magsusupply sa atin. So, pag pumunta kayo doon, huwag nyo isipin na makakauwi kayo kaagad. Ang isipin nyo na 3 gabi, 3 araw kayo doon. Saan doon? Sarap ng krami. Doon tayo. Para hindi tayo makaabala sa EDSA, doon tayo sa kabilang kalsada, doon punuin natin yon. At may manggaling sa EDSA Shrine, may manggaling sa Liwasang Bonifacio, manggaling sa Fairview. So doon magsasalubong doon sa Bonisano Avenue. Doon sa harap ng krami, doon tayo, doon nagsimula ang EDSA 1 eh. Itong mga aso doon, kung kailan ako nagbablog, parang yung Supremo rin eh. Nagkagulo, loko-loko talaga ito. So, ganun ang gagawin natin. Ready na ba tayo? O kwentuhan na lang tayo? Hindi na pwedeng kwentuhan. Dahil ang mga administration, mga walang iya nga yan. Hindi yan makukuha sa legal opinion. Ang dami ng legal opinion na lumalabas. Wala rin narinig. Kaya itigil nyo na yung mga comment nyo na legal opinion. Ginagago lang kayo. Legal opinion, mga nagkaisa ng mga general. Asan yung general ninyo? Na sinasabi nyo, asan na general? Nandito ang FGF, Filipino Guerrilla Forces. Nandito kami, nagkakaisa. So, yung sinasabing general, i-join nyo sa amin para dumami kami. Kasi mga generals na iba, I'm sorry mga sirs, sana, dahil kami comment, vlog, in action kami. Hindi kami puro sulat. Dahil hindi tinatabla ng sulat ang mga gago niyan nasa gobyerno. Walang sinimulan ni Supremo. Si Supremo ang nagsimula ng pagsusulat na withdrawal of support of Marcos December 2023. Napansin niya, walang kwenta ang sulat, hindi man lang nilang pinapakinggan. Wala namang kwenta Pilipino. So, we discussed this matter on April 9 doon sa Libingan ng Bayanan na we put up a Filipino Guerrilla Forces for the purpose of the situation na
baka magkaroon ng invasion ang China. We are ready Filipino because the government, they are busy on politics. Wala silang pakialam sa mga Pilipino na magkamatay. Wala silang alam na kung magkagutom ang mga Pilipino. Wala silang pakialam. And we, Supremo, initiated for Filipino guerrilla forces for the purpose of that situation. Kaya nga, mayroong mga challenge na si Supremo, yung, ano tawag nun, matikas challenge, na mag-ipon, kayo na mag-ipon ng sardina. Pero huwag nyo sayangin yan, hindi pa rin natin alam. Baka darating tayo doon rin. Ha? Yung matikas challenge. Ituloy natin yun, mag-ipon tayo ng sardinas. Kasi pag nag-bang, kunala, wala na sarado ng mga grocery. Wala na kayong mabibili. So dapat, ngayon pa lang, nag-reserve kayo. Kayo, kung bahala na gang, ay bahala na kayo.